Iniimbestigahan na ng PNP ang pagdukot at pagpatay sa isang bilyonaryong negosyante. Filipino-Chinese ang biktima at ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, konektado sa Pogo ang mga salarin. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Patay nang natagpuan ng steel magnate na si Anson Ke o Anton Tan. Siya raw ang may-ari ng Ellison Steel at naiulat na kinidnap habang kumakain sa Pasay City kamakailan. Wala na ring buhay na natagpuan ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa inisyal na report ng PNP, nakita ang kanilang mga labi sa Rodriguez Rizal, Miyerkules ng umaga. May mga lumabas na impormasyon na nagbayad umano ang pamilya ng biktima ng paunang 60 million pesos at nasundan pa ito ng 100 million pero pinatay pa rin ang biktima. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Bilyonaryo News Channel, konektado sa Pogo sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac ang mga dumukot sa negosyante. Nauna na raw nagdeposito bilang advance rental fee na 140 million pesos ang Pogo operators kay Ke para sa kanyang mga gusali at lupa sa Bulacan na uupahan. Pero hindi raw ito natuloy matapos ang pagban sa mga Pogo ng pamahalaan. Una raw hiningi ng katransaksyon ng negosyante ang 50% refund pero tumanggi raw si Ke hanggang sa umabot na nga sa pagkidnap sa kanya noong March 29. Ayon sa PNP, kasama ang anggulong ito sa kanilang mga sinisiyasat. That is part of the investigation po. Then yun nga po yung hinihingi namin ng paumanhin sa ngayon. Wala po tayong munang maibigay na mga specific details po as to the possible motive behind the abduction of the victims and his driver as well as the possible motive po behind this incident po. Dagdag pa ni Pajardo, iginagalang ng PNP ang hiling na privacy ng naulilang pamilya. Nagba-backtracking na rin ang PNP sa na-recover na sasakyan ng biktima. May leads na raw sila sa mga sospek na posibleng sangkot din sa iba pang kidnapping activities. Inihayag rin ni Pajardo na inalis na sa pwesto ang bagong promote na hepe ng anti-kidnapping group na si Police Brigadier General Elmer Ragay dahil hindi raw nagustuhan ng PNP chief ang kanyang performance. Not only about this case and the way they handle this case but also in previous case po. Ikinababahala naman ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang anilay dumaraming insidente ng kidnapping. Ayon kay dating FFCCII President Cecilio Pedro, may 12 insidente na ng kidnapping mula nitong Enero. 10 sa mga ito, Chinese ang mga biktima, kabilang si Ke. Hiling nila, palakasin daw sana ang proteksyon sa business community dahil nakaangkla rin ang economic growth sa safety at rule of law. Tugon ng PNP rito, Palalakasin po natin yung ating mga intelligence-driven efforts to identify the possible group behind this incident po. At least the latest incident dahil nga tinitignan natin yung possibility ng involvement ng isang grupo sa mga ganitong mga insidente po. So kailangan din po natin talaga yung cooperation po ng ating mga Filipino-Chinese community. Makipagtulungan po sila kung meron po silang mga information ay bukas po ang PNP para makipagtulungan po sa kanila at lalong-lalo na po doon sa pag-assure sa family na makipag-cooperate po sa ginagawa pong investigation. bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na siyang tututok sa pamamaslang kay Ke. Pamumunuan nito ni CIDG Chief Nicolas Torre. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.